Meron ka bang diretsyong guhit ng palad katulad ng nakikita mo dyan sa taas? Pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin nito. Napaka-rare ng ganitong klaseng uri ng palad, no? Usually ng may ganito ay may genetic condition katulad ng Down syndrome, albino, pero marami rin namang mga taong healthy pero may ganitong uri ng palad. Pag-usapan natin kung anong ibig sabihin nito sa palmistry. Ang karaniwan po kasing linya sa palmistry ay pinaghiwalay yung heartline at saka headline. Pero yung may ganitong simian line, pinagsama or magkasama yung kanilang headline at heartline. Yung mga taong may ganito, isa-isahin natin ha kung ano yung maaaring maging effect nito sa iyo kung isa ka sa kanila. Number one, malakas ang focus mo, no? So, dalawa lang yan. Either ikaw ay magiging sobrang logical or pagdating sa iyong emosyon, sobra din ang emosyon mo. Yung mga taong may ganito, sila yung mga determinado, ang kanilang personality, determinado at saka porsigido sila, no? Pagdating dito, halimbawa may gusto ka, may goal ka, talagang ipupush mo yung sarili mo na ma-achieve itong mga bagay na ito, makuha itong ang mga bagay na ito na minsan talaga mahirap kang pigilan. Dahil sobrang extreme at intense nitong ganitong klaseng linya sa personalidad ng isang tao, so maaring halimbawa pag ikaw ay na-in love, sobra ang feelings na pwedeng maibigay mo dun sa isang tao. At yung iba naman, kung ang mas mangingibabaw sa'yo ay yung pagiging logical mo, so ganun din. Sobrang magiging intense din yung pag-iisip mo at to the point na parang bahala na kung ano magiging emosyon ng ibang tao. Parang kumbaga wala ka na magiging pakialam sa kung ano man ang iisipin or emosyon nila dahil mas mangingibabaw naman kung ano yung nasa isip mo. Take note, dahil sobrang rare ng ganitong klaseng linya ng palad, ito ay tinaguri ang special mark. So pag-usapan natin kung anong effect nito kung ito ay nasa kaliwa o kanan ng kamay mo. So kung ito ay nasa kanan, yung kanan kasi nagre-represent siya as yung present at future at saka kung paano ka makisalamuha sa mga tao ngayon or sa mundo mismo, no? So, ito nagpapakita ito ng strong-willed na personality. Kaya mong makamit talaga yung mga goals mo kasi buo talaga loob mo eh. Walang paligoy-ligoy. Alam mo talaga sa sarili mo kung ano yung bagay na gusto mo. Ngayon, ganun din yon, either career or relasyon. Maalin dun yung focus mo. Basta ikaw, diretsa ka. At saka, at the same time, pwedeng maging intense din yung pakikitungo mo sa tao. Kaya lang minsan, pwedeng ma-misunderstood ka talaga ng mga taong makakasalamuha mo. Kasi, hindi lahat sila kayang makisabay sa tindi ng energy na meron ka. No? Usually, ng mga taong may ganito, sila yung kayang mag-take ng lead or maging in charge sa mga bagay. Kasi, nandun nga yung kagalingan mo sa mga bagay na ito. Ang simian line mo naman ay nasa kaliwa. Ito yung kung tawagin natin passive hand, ano. So ito ay tungkol sa iyong inner self. Ayan, yung past mo at saka regarding sa iyong emotions, lalo na pagdating sa mundo kung paano ka makaramdam. Pwede rin dumating yung point na hindi mo sasabihin sa iba kung ano yung nararamdaman deep inside para sa'yo. Pero, okay lang yan. Kasi not all the time naman talaga is dapat malaman ng tao kung ano yung nasa isip mo or yung emosyon mo. And, usually sa mga ganito na nasa kaliwa yung simian line, sila yung may matinding attachment sa family, sa love, at saka pagdating sa past. So, kung parehong kamay mo ang may simian line, ito ay napaka-rare, okay?
rare na nga yung meron nito, pero pag parehong kamay mo ang may simian line, sobrang rare na nito. Ikaw ay may super intense na personality at ikaw ay very unique na tao. Malaki ang tsansa mo at posibilidad na ikaw ay magtagumpay. At saka meron kang mga skills, talents na hindi katulad ng karamihan. So, pag-usapan natin yung positive at negative side ng ganitong palad, ano? Pagdating sa love, ang positive side niya, kasi sobrang intense ka nga pagdating sa pagmamahal, so tendency na pwede kang maging loyal at seryoso sa iyong relasyon. Ikaw ay matatawag na passive lover kasi ikaw yung nagbibigay ng atensyon at malalim na emosyon pagdating sa iyong partner. Ang negative traits nito, posible sa'yo maging seloso or selosa. Kasi sobrang intense kang tao eh. So, may mga bagay na parang makikitaan mo na kahit simple lang siya, pwedeng makitaan mo ito na sobrang, halimbawa, walang kakwenta-kwenta pero pwedeng pagselosan mo ng sobra dahil sobrang intense yung pwedeng maisip or maramdaman mo pagdating sa bagay na ito. Tendency sa'yo pag ikaw ay nasaktan, ayan, pwede kang mahirap pakalmahin, alam mo yon, kasi sobrang extreme ng pwedeng maging reaction mo pagdating sa bagay na ito. And yun nga, pwedeng maging ikaw ay maging sobrang possessive na tao. Dahil sa lalim ng iyong emotions, pwedeng magkaroon ng misunderstanding pagdating sa'yo at sa partner mo dahil sa mga bagay na hindi mo kayang mai-explain sa kanya dahil ikaw yung nakakaramdam eh. So pagdating sa career, ikaw ay magiging determinado, goal-oriented, tsaka pag may target ka, gagawin mo talaga yung best mo para ma-meet yung target mo na yun eh. Kaya mong mag-inspire ng iba at kaya mo ring mag-lead. So, napaka-positive nito. Matatag ang loob mo at hindi ka basta-basta sumusuko. At dahil unique ka mag-isip, nakakapag-isip ka ngayon ng mga kakaibang solusyon pagdating sa mga bagay-bagay. Ang negative lang dito, pwede ka maging workaholic, overthinker, at saka sobrang focus sa mga bagay na ginagawa mo. Ngayon, kapag may mga hindi umayon sa gusto mo, pwedeng magbigay ng frustration ito sa'yo.